Nagtanim po kami ni Hapon ng mga bawang dito sa bukid. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat, ito nga po palang mini vlog na to ay nung November 6, 2024. Alam mga auntie, late ko na pong nai-upload. Mag-alas 12 nga po pala ng tanghali, pupunta po kami dun sa bukid para magtanim ng mga bawang. Dati nga po tayo ngayon mga auntie dahil si Hapon po walang pasok sa trabaho at saka si Kenshin naman po ay wala ding pasok sa school. Kaya heto, nagaya po si Hapon na pumunta dun sa bukid para maitanim na nga po namin yung mga bawang na nahingi niya. Bago po ang lahat mga auntie, gusto ko palang magpasalamat sa inyo dahil inaabangan nyo po yung mga mini vlogs namin araw-araw. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay nakarating na po kami dito sa bukid. Nulungan ko na nga po si Hapon natanggalin yung tolda na nakatalukbong dito sa traktor namin. Syempre, para mas maganda po magtanim ng bawang ay kailangan po maganda rin po yung lupa. Kaya mag-aararo po muna si Hapon bago po kami magtanim. Para mas mabilis po yung trabaho namin at mabilis po kaming matapos, nagtutulungan po kami ng asawa ko. May mga dala-dala nga rin po pala kaming pambungkal ng lupa at saka fertilizer. Hindi nga pala mapaandar ni Hapon yung traktor kaya meron pong ilalagay dito si Hapon para umandar. Ang battery po kasi ng traktor namin ay medyo luma na kaya mahirap na pong paandarin. Habang hindi pa po umaandar yung traktor ay maglalagay na po muna kami dito ng fertilizer. Ito nga po palang fertilizer na nilalagay namin ay tae po ng baka at saka tae po ng manok. So mabaho nga po yung tae ng manok mga auntie pero tiis lang tayo para matapos kaagad. May nagtanong nga po pala sa comment section kung business din daw ba namin itong pagpa-farm. Itong pagtatanim po namin dito sa bukid, yung iba po ay binibenta pero yung iba po ay hindi. Kaya po ng labanos kapag marami po kaming naitanim at na-harvest ay binibenta po namin. Parang libangan lang po namin ito ni Hapon mga auntie. Kapag gusto po namin magtanim ay magtatanim po kami. Kapag gusto po namin magbenta ay pwede po kami magbenta. Pero kapag ayaw naman po namin magbenta ay syempre hindi po kami nagbebenta. Ngayon po, hindi po namin masyadong maasikaso yung bukid dahil si Hapon po ay palagi pong merong pasok sa trabaho. Alang din po kami nakakapunta dito kapag day off ni Hapon. Ito nga po palang bukid nila Hapon ay medyo may kalayuan po sa bahay namin. Kaya kahit gusto ko po pumunta dito mag-isa ay hindi po pwede mga auntie dahil napakalayo. Dati, sinubukan ko pong pumunta dito ng nakabike. Nakarating naman po ako dito sa bukid noon kaso nga lang pagod na pagod po ako mga auntie. Kaya simula no na hindi ko na po inulit yun, makabanlog namin auntie. Pagkatapos nga pala mag-tractor ni Hapon, ay naglagay po kami ng abono. Pagkatapos pa namin maglagay ng abono, ay naglagay na po kami dito ng plastic. Napakahaba nga po ng nilagyan namin, parang ang dami naman namin itatanim na bawang. Para hindi po masayang yung space next year, ay magtatanim po tayo dyan ng mga iba't ibang klaseng mga gulay. Tapos ayusin din po natin tong greenhouse ni Otosan para hindi po pasukin ng mga hayop. Kaming dalawa nga po pala ni Hapon, ay hindi po expert sa paglalagay ng plastic na to. Kaya kung makikita nyo mga auntie, ay bara-bara po yung paglalagay namin dyan. Kinabunan namin ng lupa yung plastic para hindi po matanggal. Tapos ay magtatanim na po tayo dito ng mga bawang. Matasan ko muna tong plastic dahil dito po natin ilulusot yung itatanim natin. First time nga lang po pala namin magtanim ni Hapon ng bawang kaya hindi po namin alam mga auntie kung totoo ba tong mga to. I-update ko na lang po kayo next year mga auntie kaya abang-abang lang po. Sa pag-harvest nga po pala ng bawang ay medyo matagal mga auntie. Sabi po sa akin ni Hapon ay umaabot po ng 7 hanggang 8 buwan. Kaya next year pa natin ito ma-harvest mga auntie. Diba ang tagal? Lumaki nga po pala ako sa probinsya namin na sanay po sa bukid. Kaya kahit gaano po kahirap at nakakapagod yung ginagawa namin, ay sanay na sanay ako dyan mga auntie. Dati kasama ko lang po yung tatay ko at mga kapatid ko sa pagtatanim. Ngayon po yung asawa at saka anak ko na. Medyo nakakapagod pero carry lang mga auntie dahil nakaka-enjoy naman po itong ginagawa namin. Minabasa nga rin po pala ako sa comment section at sabi niya doon, kapag ganito daw po yung buhay niya dito sa Japan, mas maganda daw na umuwi na lang siya ng Pinas. Kumbaga, ang ibig sabihin po niya ay ayaw niya po yung nasa bukid. Respeto ko po yung comment niya dahil magkakaiba naman po tayo. Ako po kasi yung tipo na kahit mahirapan po ay okay lang dahil sanay naman po ako sa hirap. Lumaki po ako mahirap, sanay sa hirap, kaya kahit gano'n pa kahirap yan mga auntie ay caring-carry natin yan. Napaka-bless ko po dahil napakalaki po ng pinagbago ng buhay ko ngayon sa buhay ko dati. Kung dati hindi ko po nakain yung mga gusto kong kainin pero ngayon ay nakakain ko na po. Kaya hindi po ako pwedeng magreklamo dahil masagana naman po yung buhay ko ngayon kasama ang pamilya ko. Katapos namin magtanim ng bawang ay umalis na rin po kami kaagad. Habang pauwi po kami ay meron po nakita si Hapon na nagbebenta ng mansanas. Kaya bibili muna daw si Hapon ng mansanas. Dito po sa Japan ay usong-uso po tong honest store. Wala po nagbabantay dito, bal ikaw po mismo yung maglalagay ng bayad dun sa lata. Yung isang supot po ay nagkakahalaga ng gohak yen. Titignan nga po ni Hapon kung ano yung maganda kasi medyo may sira po mga auntie. Entertainment kasi maganda si
Katapos po mamili ni Hapon, ay hinulog niya na po yung bayad. Yay! Arigato, Papa! So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Thank you for watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po.